Ikaw ba ay naniniwala na ang halagang 1 milyon ay napakalaki? Kung ganoon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring ikagulat mo. Kung mananatili ka sa ganitong paniniwala, malamang ay hindi mo kailanman mararanasan magkaroon ng kahit kalahati niyan. Makinig ka ng mabuti, mukhang malaki lang ang 1 milyon dahil hindi mo pa natututuhan kung paano ito gawing maliit sa pananaw mo. At iyan mismo ang ipapaliwanag ko sa iyo ngayon. Naisip mo na ba kung bakit parang ang dali-dali para sa ibang tao na makaakit ng pera, habang ang iba ay buong buhay na nagtatrabaho at hirap pa ring magbayad ng kanilang mga bayarin buwan-buwan? Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa talino. At lalong hindi ito tungkol sa lugar kung saan sila isinilang. At alam mo ba? Hindi rin ito dahil sa pagsusumikap. Ang totoo, at baka hindi mo ito magustuhan sa simula, ay karamihan sa mga tao ay hindi talaga marunong kumita ng totoong pera. Akala nila marunong sila. Pero hindi talaga. Kasi kung marunong nga sila, ginagawa na nila ito. Iniisip nila na kailangan lang nila ng mas maraming oras, mas maraming pagsisikap, mas maraming seminar, o mas mataas na antas ng edukasyon. Pero iyan ay panlabas lamang. Ang totoong kulang ay kamalayan. At kapag nagising ang kamalayan mo, lahat ay nagbabago. Hindi ka kumikita ng humigit kumulang 600,000 piso bawat taon dahil iyan ang gusto mong kitain. Kumikita ka niyan dahil hindi mo pa nauunawaan kung paano kumita ng 600,000 piso kada buwan. Nakikita mo ba ang malaking kaibahan? Hindi ito usapin ng kagustuhan, ito ay usapin ng antas ng kamalayan. Kung para sa iyo ay parang kabaliwan ito, maaaring nakakulong ka pa rin sa lumang paraan ng pag-isip. Pinalaki tayo ng ating mga magulang, guro, at pati na ng media sa isang pananaw na sobrang limitado pagdating sa realidad. Itinuro nila sa atin na ang pera ay kailangang pagpaguran, na ang mga mayaman ay sakim, na masama ang humiling ng sobra, at na ang mataas na pangarap ay delikado. Pero nagkamali sila. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil hindi rin nila alam. Kulang din sila sa kamalayan. Mula pa sa simula ng ating pagbuo, ang ating isip ay hinuhubog na ng kapaligiran at hindi ito nagtatanong. Tanggap lang ito ng tanggap parang espongha. Lahat ng ideyang ito ay unti-unting bumuo ng tinatawag nating paradigma, isang hindi nakikitang balangkas na siyang bumubuo ng paraan ng ating pag-isip, pagdama, at pagkilos. At higit pa roon, ito rin ang nagtatakda kung paanong tayo kumikita ng pera. Ang pinakamalupit, maraming tao ang inuulit lang ang parehong taon ng paulit-ulit. Nagpapalit lang ng petsa sa kalendaryo, pero hindi ang direksyon ng buhay. Umiikot lang sa parehong siklo. Gusto mo ng halimbawa? Nakapasok na ako sa mga opisina ng mga executive, tinignan ko ang kanilang sales report, at alam ko na kaagad kung magkano ang ibebenta ng isang empleyado sa buwan ng Oktubre kahit pa buwan ng Marso pa lamang. Kasi karamihan ay hindi talaga nagbabago. Pareho lang ang kilos, buwan-buwan, taon-taon. Kasi wala silang kamalayang kayang baguhin ang takbo ng laro. Ngayon, isipin mo ito, paano kung may ganap kang kamalayan sa totoong kakayahan mo? Paano kung malaman mong posible kang kumita ng mas malaki sa loob ng isang buwan kaysa sa kabuuan ng isang taon? At hindi lang basta malaman, kundi maramdaman ito ng buo. Kasi ang kamalayan ay hindi lang basta kaalaman. Isa itong damdamin. Isa itong malalim na pagkaunawa. Diyan papasok ang kapangyarihan ng imahinasyon. Hindi ko tinutukoy ang paglalakad sa ulap o pangarap sa dilat. Ang sinasabi ko ay malinaw na pagbubuo ng larawan sa isipan, may layunin, may enerhiya. Kapag kaya mong makita ng malinaw ang isang bagay sa iyong isipan at paulit-ulit mo itong pinananatili, nagsisimula kang umayon sa dalas ng realidad na iyon. Lahat ay enerhiya. Lahat ay vibration. At ang isip mo ay parang antena. Kapag binago mo ang iniisip mo, binabago mo rin ang dalas mo. At sa pagbabagong iyan nagbabago rin ang naakit mong karanasan. Napansin mo na ba kung paanong ang mga taong may masaganang pananaw ay tila ba may mga magic na pagkakataon? Hindi ito mahika. Ito ay vibration. Ito ay kamalayan. Nakakaayon lamang sila sa nais nilang maranasan. At kaya mo rin yon. Pero kailangan mong pumili. Noong taong 1973, ako ay nakaupo sa isang simpleng silid sa Glenview, Illinois. Kumuha ako ng isang kwaderno at isinulat, bubuo ako ng isang kumpanya na mag-operate sa buong mundo. Wala akong koponan. Wala akong istruktura. Wala akong pera.
Ngunit mayroong akong kamalayan. At ang kamalayang iyon ay sapat upang magpatakbo ng lahat. Dahil ang universo ay tumutugon sa kalinawan ng iyong pananaw, hindi sa iyong kasalukuyang kalagayan. Kung ikaw ngayon ay nasa isang trabaho na kumakain sa iyong oras, namumuhay sa hangganan, nararamdaman na ang oras ay tumatagas at wala ng pagbabago, marahil ang tanging bagay na kailangan magbago ay ang nasa pagitan ng iyong mga tainga. Dahil kapag itinaas mo ang iyong kamalayan, ang iyong realidad ay kailangang magbago. Hindi ito isang issue ng swerte. Ito ay isang issue ng batas. At, tingnan mo, hindi lang ito filosofiya. Ang mga siyentipikong pananaliksik ay nagpapakita na ang utak ng tao ay nababago. Tinatawag ito ng neurolohiya bilang neuroplasticity. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na maaari mong ireprogram ang iyong isipan. Literal. Maaari kang magbuo ng mga bagong koneksyon, mga bagong paniniwala, mga bagong pattern. At kapag nangyari ito, nagbabago ang iyong persepsyon. Nagbabago ang iyong mga desisyon. Nagbabago ang iyong mga resulta. Ngayon, maging tapat ka sa akin, kapag iniisip mo ang 1,000,000, ano ang nararamdaman mo? Pagkabalisa. Layo. Imposibilidad. Alamin mo na hindi ito ang realidad. Ito ay isang salamin lamang ng iyong kasalukuyang estado ng kamalayan. At ang magandang balita ay, maaari itong mabago. Hindi mahalaga kung ikaw ay may 20, 40 o 80 taon. Nagsimula ako sa paglalakbay na ito noong 26 na taon ako. At sa edad na 87, patuloy ko pa ring tinuturo ito dahil gumagana ito. Gumagana ito para sa mga handang magising. Ang tanong na naiwan sa iyo ngayon ay, magpapatuloy ka ba sa pamumuhay sa isang mundong ang 1,000,000 ay mukhang hindi maaabot? O magsisimula ka bang magbuo ng mundong kung saan ang 1,000,000 ay simula pa lang? Nasa iyo na ang sagot. At kapag napagtanto mo ito, ang 1,000,000 ay magiging maliit. Napakaliit. Dahil ginawa ka para sa higit pa. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang bagong antas ng kamalayan. Maaari mong pag-aralan, maaari mong subukang mag-apply ng mga bagong estratehiya, maghanap ng mas magandang trabaho, lumipat ng lungsod, magsimula ng bagong negosyo, ngunit kung ang iyong paradigma ay hindi magbabago, wala talagang magbabago. At alam ko na ito ay maaaring magmukhang kakaiba sa unang tingin. Ngunit hayaan mong ipaliwanag ko ito sa isang simpleng paraan, ang paradigma ay ang otomatikong piloto ng iyong buhay. Ito ang mga hindi nakikitang set ng mga paniniwala, gawi, at pattern na nagdidirekta ng iyong mga desisyon nang hindi mo namamalayan. Para itong software na naka-install sa iyong subconscious, na naprograma ng mga dekada, at ngayon, tahimik na itinatakda ang mga hangganan ng iyong realidad. Ang paradigmang ito ay nagsimulang mabuo bago ka pa makapili ng gusto mong isipin. Noong ikaw ay ipinanganak, nagsama ang iani ng iyong ama at ina at nabuka. At mula sa sandaling iyon, ang lahat ng nasa paligid mo ay nagsimulang makaapekto sa iyo, mga boses, emosyon, paniniwala, gawi. Ang subconscious na isipan ng isang bata ay parang isang walang laman na baso, ganap na bukas upang tanggapin ang nilalaman ng kapaligiran. At lahat ng sinabi, naramdaman, at naranasan ay inilalagay sa basong ito. At narito ang bitad. Lumaki ka na naririnig ang pera ay hindi tumutubo sa puno, ang matinding pagtatrabaho lang ang tanging paraan upang magtagumpay, ang mga taong may mataas na pangarap ay mabibigo. Ang mga pahayag na ito ay naging mga utos sa isipan. At ngayon, maaaring gusto mong magbago, ngunit patuloy ka pa rin kumikilos ayon sa mga lumang utos na iyon. Ngayon, isipin mo ito, kung magmamaneho ka ng kotse na may yes na nakapirmi sa maling ruta, dadalhin ka nito sa maling lugar palagi, hindi alintana kung ilang beses mong subukang magsimula muli. At ganito ang nangyayari kapag sinubukan mong baguhin ang buhay mo nang hindi mo muna binabago ang iyong paradigma. Bumabalik ka sa parehong punto. Ang parehong kita. Ang parehong resulta. Ang parehong buhay. Naranasan ko na ito sa negosyo ng daan-daang beses. Pumasok ako sa isang kumpanya, nakipag-usap sa vice-presidente ng mga benta, at tinanong, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang magiging performance ng mga benta niyo sa Oktubre? Tumigil siya, nag-isip, tiningnan ang kasaysayan at ibinigay sa akin ang numero. At halos palagi tama siya. Alam mo kung bakit? Dahil karamihan sa mga tao ay sumusunod sa isang predictable na pattern. Ang karaniwang nagbebenta ay patuloy na magiging karaniwan.
Ang mahusay ay patuloy na mahusay. At ang taong laging nasa bingit ng pagtanggal ay nananatili roon, buwan matapos buwan, halos natatanggal. Bakit? Dahil hindi nagbago ang mental na programa. At kung hindi nagbabago ang programa, hindi nagbabago ang pag-ugali. At kung hindi nagbabago ang pag-ugali, pareho pa rin ang mga resulta. Baka akala mo ay ginagawa mo na ang lahat ng tama. Pero kung patuloy mong nararanasan ang parehong mga problemang pinansyal, ang mga parehong limitasyon, ang mga parehong pagkabigo, ito ay malinaw na senyales na may mas malalim na bagay na humahadlang sa iyo. At ang bagay na yon ay ang paradigma. Nakatago ito pero malakas. Pinapaniwala ka nitong hindi ka sapat. Pinapaisip ka nitong hindi mo kayang gawin ang bawat hakbang. Sinisiraan ka nito, ginagawa kang sumuko sa kalagitnaan ng iyong paglalakbay. At ang pinakamalala, ginagawa ito ng sobra-sobrang maingat na akala mo'y sarili mong desisyon. Pero hindi. Palagi kong sinasabi, hindi dahil walang potensyal ang mga tao. Lahat ng tao ay may potensyal. Ang problema ay karamihan sa atin ay nabubuhay ng taon-taon na may natutulog na potensyal, natatago sa ilalim ng mga layer ng mental na conditioning. At ito ay malungkot. Parang may kayamanang nakabaon sa bakuran, pero hindi kailanman hinuhukay ng sapat para makita. At tandaan, sinasabi ko ito base sa aking karanasan. Noong nagsimula ako, dala ko rin ang mga paradigma na naglilimita sa akin. Nabubuhay ako sa kahirapan, nagtatrabaho sa mga job na nagpapaubos sa akin, lubog sa utang. Hanggang sa nakilala ko ang isang tao na nagsabi ng isang bagay na nagbago ng aking buhay. Kung gagawin mo ang eksaktong sinabi ko, maaari mong makuha ang lahat ng nais mo. At sa unang pagkakataon, nagdesisyon akong makinig. Binago ko ang aking paradigma. At nang binago ko ang paradigma, nagbago ang buong buhay ko. Kailangan mong maunawaan ito, ang iyong panlabas na buhay ay eksaktong salamin ng iyong panloob na mundo. Hindi makakatulong na magpalit ka ng trabaho, magbago ng bansa, subukan ang ibang larangan kung sa loob mo, sa kailaliman, naniniwala ka na hindi ka karapat-dapat, na hindi mo kayang gawin, na mahirap, na para lang sa ilan. Ang mga ideyang ito ay nagpo-programa sa iyo para sa kakulangan, at ang universo ay tumutugon sa iyong vibration. Kung ang iyong vibration ay nakapako sa isang paradigma ng survival, maaakit mo ang eksaktong iyon, mga sitwasyon kung saan ang tanging ginagawa mo ay mag-survive. Hindi lumalago. Hindi umuunlad. Ngayon, isipin kung ano ang mangyayari kung magsimula kang magreprograma. Kung sasabihin mo sa iyong sarili, kaya ko. Karapat-dapat ako. Ang pera ay dumarating sa akin ng madali. Gumagawa ako ng mga oportunidad. Alam mo kung ano ang mangyayari. Magsisimula kang kumilos na parang may naniniwala sa iyo. At ang mga oportunidad, ang mga kontak, ang mga insight magsisimula ng lumitaw. Hindi dahil sa mahika, kundi sa alignment. Alam mo ba na may mga siyentipikong pag-aaral na nagpapatunay nito? Ang cognitive psychology ay nagpapakita na ang ating mga paniniwala ay literal na humuhubog sa kung ano ang nakikita natin at kung paano natin binibigyan ng kahulugan ang mundo. Dalawang tao ang maaaring makaranas ng parehong sitwasyon at mag-react ng magkaibang paraan dahil lamang sa magkakaibang paradigma ng isipan. Ang isa ay nakakakita ng hadlang. Ang isa ay nakakakita ng oportunidad. Ngayon, naiintindihan mo ba kung bakit maraming tao ang nagsisikap, ngunit babalik pa rin sa parehong lugar? Bakit maraming tao ang nagbabasa ng mga libro, nanonood ng mga video, kumukuha ng mga kurso, ngunit patuloy na nararamdaman na sila ay natigil? Dahil ang nilalaman ay pumapasok sa malay na isipan, pero ang paradigma ay nasa subconscious na isipan. At doon kailangang mangyari ang tunay na pagbabago. Magtatanong ako ngayon, ilang beses ka nang nakaramdam ng saya sa isang bagong ideya at pagkatapos ng ilang araw, iniwan mo lahat? Ang sagot ay nasa iyong paradigma. Dahil kung hindi mo babaguhin ang mga paniniwala na nakatanim sa loob mo, palaging hihilahin ka ng sistema pabalik sa lugar na pamilyar, sa lugar na tila ligtas at komportable, kahit papuno ito ng kakulangan at pagkadismaya. Kaya kung gusto mong maramdaman na ang pagkakaroon ng 1,000,000 piso ay parang maliit na halaga lamang, kailangan mong agarang baguhin ang nakaugaliang iniisip mo na nagsasabing imposible ito, na hindi ito para sa'yo, na sobra na ito para abutin. Habang tumatakbo pa ang programang iyan sa iyong isip, hindi mahalaga gaano kakasipag, mananatili ka pa rin sa parehong sitwasyon. At hindi ito opinyon lamang. Isa itong batas ng buhay. Pero heto ang maganda, maaari itong palitan.
Nagbabago ang lahat kapag nagbago ang iyong pananaw. At ang desisyong magbago ay nagsisimula ngayon. Sa loob mo. Dahil naroon talaga ang susi. Ang pinakamalaking kulungan na humahadlang sa mga tao na maranasan ang buhay na tunay nilang minimithi ay hindi utang, hindi kakulangan sa oras, at hindi rin kakulangan sa pagkakataon. Ang tunay na hadlang ay ang kawalan ng kakayahang pumili. Ang pag-aantala ay sintomas lang ng mas malalim na problema. Nasa ugat ng lahat ng ito ang pag-aatubili, ang takot na magkamali, ang nakasanayang maghintay ng perpektong panahon, isang panahong hindi naman talaga dumarating. Hindi napapansin ng maraming tao na sa tuwing pinapaliban nila ang isang mahalagang pasya, lalo lang nilang pinapalalim ang kanilang ugaling umiwas. At ang ugaling ito ang sumisira sa kanilang kumpiyansa sa sarili, kalinawan ng isipan, at pag-usad. Ang desisyon ang nagsisindi ng apoy ng anumang pagbabago. Kung wala ito, walang matatag na aksyon. Kung walang aksyon, walang pagbabago. At kung walang pagbabago, mananatiling pareho ang lahat. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabubuhay ng magkakatulad na taon, paulit-ulit na siklo, hindi dahil ayaw nilang magbago, kundi dahil hindi sila nagpapasya na magbago. Naalala ko noong gustong tumigil sa koponan ng paglangoy ang anak kong si Raymond. Pero hindi niya lang gustong tumigil, gusto niyang ako ang magdesisyon para sa kanya. Tumanggi ako. Sinabi kong siya ang kailangang pumili. Pero bago siya lumabas ng silid, sinabi ko sa kanya, kapag umatras ka ngayon, mas magiging madali na ang sumuko sa susunod. At pagkatapos nito, mas madali pa. Hanggang sa ang pagsuko ay maging bahagi na ng pagkatao mo. Napaisip siya. Hindi siya tumigil. At doon niya natutunan na ang pagpili na magpatuloy kahit hindi komportable ang sitwasyon ang siyang nagpapatibay sa loob. Ganon din para sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagiging sigurado. Tungkol ito sa pagpili at pagpapatuloy. Dahil ang desisyon ang nagbibigay ng linaw, hindi kabaliktaran. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong marunong magdesisyon ay may mas mataas na tiwala sa sarili, mas malikhain, at mas may posibilidad na maabot ang mahihirap na layunin. Dahil ang desisyon ay nagpapagalaw sa iyo. At ang paggalaw ay lumilikha ng mga pagkakataon na hindi kailanman lilitaw kung ikaw ay nananatiling nakatigil. Kung gusto mong palagin ang kapangyarihan ito sa loob mo, subukan mong gawin ang isang makapangyarihang gawain, basahin araw-araw, sa loob ng 60 araw, ang kabanata tungkol sa pagpapasya mula sa aklat na Think and Grow Rich, ni Napoleon Hill. Basahin mo ito ng malakas. Kung maaari, gawin mo ito kasama ang isa pang tao at magpalitan kayo. Unti-unting iaayos ng gawain ito ang iyong mental at emosyonal na padron. Lalakas ang kakayahan mong tumugon ng sa mga bagay na nagpapalawak sa iyo at hindi sa mga humahadlang sa iyo. Sa huli, hindi kung ano ang alam mo ang magpapabago ng buhay mo, kundi kung ano ang pinipili mong gawin gamit ang nalalaman mo. At ang susunod mong desisyon ay maaaring maging tulay sa pagitan ng buhay na meron ka ngayon at ng buhay na tunay mong nararapat. Kaya magdesisyon ka. Gawin mo ito ngayon. Dahil ang pagpapaliban ay hindi inosente, ito ay mapanira. At ang pagpili ay nagbibigay ng kalayaan. Lahat ng bagay na gusto mo ay umiiral na. Narito na sila. Pero hindi sa lugar na pinaghahanap mo. At hindi sa paraang iniisip mo. Dahil ang realidad na gusto mo, mas maraming kalayaan, mas maraming pera, mas maraming pagkakataon, ay nasa isang antas ng dalas na naiba sa kasalukuyan mong estado. At habang iniisip mo, nararamdaman at ginagawa ang parehong mga bagay, mananatili kang nakaayon sa parehong realidad na meron ka ngayon. Ganyan ang takbo ng universo. Hindi mo naakit ang mga bagay na gusto mo, naakit mo ang mga bagay na katugma ng iyong kasalukuyang dalas. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman tumitigil para pag-isipan ito. Iniisip nila na sila ay nakakulong ng mga kalagayan, utang, nakaraan, kakulangan sa oras, at takot. Ngunit sa katotohanan, sila ay nakakulong sa isang frequency. At ang frequency ay isang pagpili. Hindi mo kailangang malaman kung paano baguhin ang lahat. Kailangan mo lang magsimulang mag-isip ng iba. Dahil ang pag-iisip ay ang panimulang punto ng lahat ng pagbabago. Naalala ko ng mabuti kung kailan naging malinaw ito sa akin. Taong 1973. Ako ay nakaupo sa isang simpleng sofa, may hawak na notebook. At doon, sa sandaling iyon, sumulat ako ng isang pangungusap na parang kabaliwan, magtatayo ako ng isang kumpanya na mag-operate sa buong mundo. Wala akong kahit isang sentimo sa bulsa.
Wala akong mga kasosyo. Wala akong team. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit mayroon akong imahe. At mas mahalaga, mayroon akong nararamdaman. Nakikita ko ang aking sarili na namumuhay iyon. Binigyan ko ang aking sarili ng mental na larawan ng buhay na iyon, araw-araw. At pinanatili ko ang frequency na iyon ng ilang taon. Hanggang isang araw, tumanggap ako ng tawag, Bob, kakarating lang namin sa lahat ng bansa sa mundo. At nagsimula ang lahat sa sofa na iyon. Sa isang ideya. Ngunit higit pa rito, sa desisyon na mag-align ako ng vibrationally sa ideyang iyon. At ito ang kailangan mong maunawaan. Kapag ang isang malinaw at makapangyarihang imahe ay pumasok sa iyong isipan, binabago nito ang iyong frequency. Kung hawakan mo ang imaheng iyon, magsisimula itong mag-akit ng lahat ng bagay na kaakma dito. Mga oportunidad, tao, ideya, mga resources. Ang panlabas na mundo ay magsisimulang mag-reorganize ayon sa iyong panloob na vibration. At hindi ito isang metapora. Ito ay pisika. Alam na ng agham na ang ating mga pag-iisip ay anyo ng enerhiya. At ang enerhiya ay kumakalat sa mga alon. Ibig sabihin, bawat beses na mag-isip ka ng isang bagay na may matinding emosyon, maging takot o pagnanasa, nagpapadala ka ng isang alon sa paligid mo. At ang larangan na iyon ay magbabalik ng mga bagay na kasabay nito. Kaya't maraming tao ang nabubuhay sa isang siklo ng kakulangan, dahil hindi nila namamalayan, patuloy silang nag-isip tungkol sa utang, kakulangan, takot, at pagkawala. Nagtataglay sila ng vibration ng kakulangan, at ang buhay ay tumutugon ng higit pa nito. At ang pinakamalala pa ay naniniwala sila ay makatotohanan. Ngunit ang pagiging makatotohanan, sa kontekstong ito, ay katumbas ng pagiging reactive. Tinutugon lamang nila ang frequency ng mga bagay na umiiral na, sa halip na mag-synchronize sa mga bagay na hindi pa umiiral sa pisikal na mundo, ngunit perpekto nang nabuo sa mental na plano. Hindi mo kailanman makikita ang isang radyo na nakatune sa maling istasyon na tumutugtog ng tamang kanta. At sa iyong isipan, pareho ang nangyayari. Kailangan mong mag-alin sa frequency ng iyong nais. Mag-isip na parang iyon na yon. Maramdaman na parang nabubuhay ka na roon. Dahil ganito ang pag-andar ng manifestation. Una, nagiging ikaw ito sa loob. Pagkatapos, makikita mo ito sa labas. Ngayon, maaaring iniisip mo, pero Bob, paano ko iisipin na parang isang milyonaryo kung ang aking account ay negative? At naiintindihan ko yon. Talagang naiintindihan ko. Ngunit dito nangyayari ang pagbabago. Kailangan mong kumilos na parang ganoon. At hindi ko sinasabi na magkunwari. Sinasabi ko na dapat mong ma-access ang mentalidad ng isang taong nanalo na. Dahil kung hihintayin mo na magbago ang mga kondisyon, bago mo baguhin ang iyong vibration, maghihintay ka magpakailanman. Ang iyong enerhiyang larangan ang nagbabago ng mga kondisyon. Hindi ang kabaligtaran. Para itong isang video call na may tao sa kabila ng mundo. Kayo lang at ang taong iyon ang makikita at maririnig ang isa't isa dahil kayo ay nasa parehong frequency. Isang hindi nakikitang koneksyon, ngunit ganap na totoo. Ganito rin ang nangyayari sa mga ideya. Ganito rin sa mga oportunidad. Ganito rin sa pera. Kailangan mong magsimula sa pag-train ng iyong isipan araw-araw upang mapanatili ang imahe ng buhay na nais mong mabuhay. Nangangailangan ito ng disiplina sa isipan. At nangangailangan ito ng lakas ng loob sa emosyon. Dahil ang pagpapanatili ng imahe na yon habang ang lahat sa paligid mo ay nagsasabi ng kabaligtaran ay hindi madali. Ngunit dito nagkakaroon ng karamihan ng pag-give up. At ito ang dahilan kung bakit kakaunti ang nakakamtan ito. Dahil ang karamihan ay walang sapat na pagtitiyaga upang manatili sa tamang dalas ng pag-isip ng sapat na oras. Napansin mo ba kung paanong ang ilang tao ay palaging parang naroroon sa tamang lugar, sa tamang oras? Paano nila naakit ang mga kliyente, mga kasosyo, mga ideya? Hindi ito dahil sa swerte. Ito ay tungkol sa dalas ng pag-isip. Nakikita nila ang kanilang sarili bilang mga tao na matagumpay. Kaya naman, sila ay naglalabas ng seguridad, kalinawan, at tiwala. At ito ang nararamdaman ng ibang tao sa kanila. Ito ang ibinabalik ng mundo sa kanila. Katulad nito, sigurado akong nakatagpo ka na ng isang tao na tila laging napapaligiran ng problema. Isang tao na, saan man siya magpunta, parang bumibigat ang hangin. Bumaba ang enerhiya. Ang tao ring ito ay nag-vibrate sa ganitong paraan. At kung ano ang nararamdaman niya, iyon din ang ibinabalik sa kanya.
Ang lahat ng iyong nais ay magagamit na. Ngunit ito ay naghihintay sa iyo sa isang mas mataas na antas. At tanging isang paraan lang ang makakapagdala sa iyo doon, pagbabago ng iyong panloob na dalas. Nagsisimula ito sa isang simpleng tanong, paano mag-isip, magpaparamdam, at kikilos ang isang tao na nabubuhay na sa buhay na nais kong maranasan? Tanungin mo ang iyong sarili araw-araw. Sagutin ito ng tapat. At pagkatapos, simulan mong mabuhay ayon sa sagot na yon. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi mahalaga kung ano ang ipinapakita ng mga numero sa iyong account. Hindi mahalaga kung ano ang patuloy na binabalikan ng iyong nakaraan. Ang tanging mahalaga ay kung sino ang pinipili mong maging ngayon. Dahil kapag pinanatili mo ang isang mas mataas na bersyon ng iyong sarili ng may kalinawan, layunin, at aksyon, wala nang ibang magagawa ang mundo kundi sumunod. Kailangan itong tumugon. Dahil ganito gumagana ang mga batas. At hindi sila kailanman nabibigo. Handa ka na bang mag-alin sa iyong nais? Kung itigil na ang pagsubok na baguhin ang mga pangyayari. Baguhin mo ang iyong dalas. At panoorin kung paano magbabago ang lahat sa iyong harapan. Dahil sa oras na tunay mong pumasok sa dalas ng iyong nais, magsisimula na itong dumating sa iyong direksyon. At mas mabilis pa ito kaysa sa iyong inaasahan. Hindi mo naakit ang iyong nais, naakit mo ang iyong kalikasan. At nangangahulugan ito na, kung nais mo ng mas malalaking resulta, kailangan mong maging isang mas malaking tao sa loob. Kailangan mong i-adjust ang iyong dalas, iyong kamalayan, iyong desisyon, at ang iyong paradigma. Dahil kapag binago mo ang iyong sarili sa loob, magbabago ang iyong panlabas na mundo bilang isang resulta. Kung ito ay tumama sa iyo ng isang paraan o iba pa, huwag tumigil dito. Ang susunod na video na makikita mo sa screen ay ang iyong susunod na hakbang. Isa na namang hakbang sa iyong ebolusyon ng karunungan, at makakatulong ito upang maging 1% na mas mabuti kaysa sa iyo ngayon. Panoorin ito ng mabuti dahil nariyan ako, naghihintay, handang samahan ka sa iyong paglalakbay ng pagbabago. Maraming salamat sa pagiging narito sa akin. Magkita tayo sa susunod na video.